Handang samahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa The Hague na matapos arestuhin. Ngayon po'y makakapanayin natin live si Senador Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Naku, una po'y marami naghahanap sa inyo ng araw na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Nagtatago daw po kayo, pero kayo na magpaliwanag, nasan po kayo ng mga araw na yon? Andito lang ako, Igan. Pinatay ko yung aking cellphone dahil yun nga, ang daming tawag at hindi kami makakonsentrate sa paggawa ng aming petition for certiorari at saka prohibition doon sa Supreme Court. Hinahabol namin kasing oras dahil hindi namin pwede ma-file na wala pang warrant of arrest. Na nung lumabas yung warrant ni Pangulong Duterte, yun na, nagmamadali kaming i-file sa Supreme Court. At paano nyo nalaman na inaresto na po ang dati nyong Commander-in-Chief at matalik na kaibigan? Ano yan? Paano nyo po nalaman na naaresto na po si dating Pangulong Duterte? Nagmumonitor tayo sa mga pangyayari, no? Minumonitor natin sa TV, kaya nalaman natin. Nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataong kayo magkausap, Senador? Hindi na, Igan, yung aking communication sa kanya is through former ES Bingbong Medialdia na lang yung aming komunikasyon. Opo. Sa panayam namin kahapon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sinabi niyang posibleng kayo na raw po ang susunod, no, na mai-issuean po ng arrest warrant ng ICC bilang dating hepe ng PNP. Ito'y bagamat sa certiorari na binabanggit niyo, ano pang paghahanda po ang ginagawa niyo, Senador? Yun nga, nakapile pending pa sa Supreme Court yung ating pinile na petition, no, for certiorari at prohibition. So, hintayin lang natin kung ano magiging decision ng Supreme Court doon. Kahapon, nagpalabas sila ng decision na yung urgent na issuance of TRO, hindi nila pinayagan. Pero pinapa-comment man kami doon for prayer. Sabi, prayer for the issuance of yung TRO. So, tatakbo pa yan mga ilang araw, Igan, at finally, madesisyon na ng Supreme Court. Ano pong petisyon ninyo? Pakipaliwanag po. Petisyon para po saan? Pigilan yung pag-aresto po sa inyo? Yes, kasama na dyan. Pigilan yung pag-aresto sa atin dahil walang jurisdiction ng ICC sa atin. Ganun pa rin paninindigan ninyo na walang, hindi tayo nasasakop ng ICC dahil hindi na tayo miyembro, Senador? Yes. Okay. Yes. Ang ilang kaalyado at abogado ni dating Pangulong Duterte nasa The Netherlands na, may plano ba kayo sumunod o bumisita sa dating Pangulo? Hintayin na natin, Igan, kung lalabas yung warrant of arrest ng ICC at isi-serve sa atin. Opo. At tayo'y bibigyan ng private jet, no, na para sasakyan natin papuntang Netherlands, then I will be very happy to join former President Duterte. Opo. Para naman alagaan ko rin siya. So kanyang kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Opo. Napanood niyo po yung proseso ng pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Pwede bang malaman ano pong nararamdaman ninyo nung ito'y inyong pinapanood, Senador? Kayo ba'y may takot? Kayo ba'y nagalit? Halong galit at kalungkutan yung ating nararamdaman, Igan. Alam mo na, ganung klaseng mga senaryo ay tearing me apart nung makakita ng ganung klaseng senaryo. Malungkot po. We feel betrayal to the max na nangyayari sa atin. Yun nga po, pakidetalye nga po, nangako ba sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maaaresto si Duterte at kayo? Yes, nag-usap kami sa Malacanang. Sabi niya sa akin, hindi daw siya papayag na mag-imbestiga yung ICC dito at hindi siya papayag na makialam ang ICC dito dahil nga after daw sa amin ni Pangulong Duterte, kung hayaan niya yung makialam yung ICC dito, baka after daw sa amin, sinong susunod? Baka siya na naman daw ang isusunod.
Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala ba to? Hindi yan mangyayari. But ngayon, nangyari na. Ibig sabihin, iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung ginagawa. So, nakakalungkot po. I expect a president to be, a sitting president to be a man of his words. At hindi po betrayal ang dapat ipapakita niya sa kanyang mga kababayan at sa kanyang bansa. Na Opo. kanyang nalagpinder yung soberenya ng ating bansa doon sa mga foreign entities na yan. Pero taliho yata siya sa Interpol, hindi sa ICC. Ayun na nga, dahil Interpol is a very lame excuse. Okay. Sabi nga, the water cannot rise above its source. If the implementer is Interpol na nirespeto ng ating gobyerno, anong basis ng Interpol? Di ba? ICC warrant of arrest. So kung hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines, bakit niya in-entertain yung Interpol? Very lame excuse. Atat-atat pa nga, mas atat pa nga itong gobyerno natin na hulihin si Pangulong Duterte kaysa yung Interpol at saka yung ICC. Okay, lastly po, ano po nararamdaman ng pamilya sa masasabi natin uncertain na hinaharap po ninyo, Senador? Tanggap na ng pamilya ko, whatever happens to me, basta haharapin natin yan. Haharapin natin yan. Ready lang tayo. God is with us. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Okay. Maraming salamat, Senador Ronald Bato de la Rosa. Ingat po. Thank you, Igan. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.